Gaano ba kabigat ang maging isang anak ng kasalanan? Maging isang anak ng lihim na marumi? Siguro mabigat talaga lalo pat ang pagiging isang anak ay wala naman talagang choice. Hello sa inyong lahat, welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo na naman ang inyong one and only Mama Mia na hanggang ngayon ay paos na paos na paos pa rin. So pagtiyagaan niyo na kung merong part ng ating kwento na hinihingal tayo, hinahabol natin ang ating hininga, o di kaya naman ay nagtatanggal tayo ng mga kung ano-anong bumabara dyan sa ating lalamunan. Eto na po, wag na nating patagalin ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Napakahirap mabuhay sa isang buhay na wala ka namang ibang pagpipilian. Napakahirap ang maging isang anak, lalo na sa isang magulang na hindi mo pwedeng ipagmalaki sa iba. Hindi dahil hindi mo siya mahal, kundi dahil may ibang masasaktan. Dear Mama Mia, ako si Ara at ito ang kwento ng buhay ko. Isang buhay na puno ng mga lihim, puno ng sakit at pangungulila. Ipinanganak ako sa isang mundo na tila hindi ako welcome. Anak ako ng isang babae at ng isang lalaking may asawa at may pamilya na. Sa lahat ng tao, ako yung itinuturing nilang hindi dapat nandito. Hindi mo maiisip na mula sa unang hininga mo, alam mo na ang lugar mo sa mundo. Wala. Wala dahil hindi ka na dapat ipinanganak pa. Ipinanganak kang sumpa, ipinanganak kang malas, ipinanganak kang hindi karapat-dapat na respetuhin at mahalin. Ganun ako lumaki, Mama Mia. Palaging nasa gilid, palaging nakatago sa dilim ng mga ngiti na alam ko namang hindi para sa akin. Palaging nagtatago dahil kapag ako ay nakita, alam na alam ng mundo kung paano ako kutsain, kung paano ako saktan, at kung paano ako labis na pahirapan. Ang ama ko, malaki ang mukha niya sa harap ng tao. Pinagkakatiwalaan, nirerespeto, tinitingala, na para bang hindi siya nakakagawa ng masama. Ang totoo niyan, mama ko pa po ang nasisisi dahil inakit daw niya. Dahil nagpakita siya ng motibo. Kaya siya pinatulan dahil ang lalaki ay lalaki lang. Pero para sa akin, Mama Mia, walang mukha ang ama ko. Kadalasan kapag dumarating siya, nakatingin lang siya sa akin ng may malamig na mga mata. Na para bang wala akong karapatan na tawagin siyang papa o ama. Na para bang itinuturing niya akong isang malaking sumpa ng buhay niya. Kulang na lang, Mama Mia, ay sabihin niya sa akin na sana hindi na lang ako pinanganak. Sana ipinahid na lang ako sa pader. At ang nanay ko naman, alam ko, ramdam ko na mahal niya ako. Ramdam ko na ako
ang isa sa mga bagay na nagiging rason kung bakit hindi pa rin siya sumusuko sa buhay. Ramdam ko ang pagmamahal niya. Kaya lang, alam kong pagod na rin siya. Pagod na pagod. At galit na rin siya sa mundo dahil kahit dalawa sila ng ama ko na may gawa ng kasalanan kaya ako ang naging bunga, ay tila siya lang ang hinuhusgahan. Siya lang ang kinukundina ng lipunan. Galit siya sa mundo. Galit siya sa katotohanan na ako ay anak sa labas. At hindi lang basta-basta anak sa labas, kundi anak sa labas ng isang lalaking may pananagutan na sa iba. Naalala ko pa nung bata pa ako, Mama Mia, kung paano ako pinapahiya ng iba kong mga kamag-anak sa harap ng iba pang mga tao. Ano bang dapat tawag sa'yo, Ara? Anak ng kabit? Di ba anak ka ng kabit? Ayaw nga ng papa mo sa'yo eh. Yan kasing nanay mo, kabit, makate. Sigaw nila minsan habang tinitignan ko lang yung mga litrato nila na kasama ang kanilang pamilya. Kasama ang kompleto nilang pamilya. Mga magulang na naikasal. Mga anak na nasa loob ng isang masayang tahanan. Alam mo ba, Mama Mia, na mismong mga iba kong kamag-anak ang nagsasabi sa mga kaidaran kong mga pinsan ko na wag daw lalapit-lapit sa akin at baka madamay pa sa sumpa ko. O di kaya naman ay matulad sa akin, matulad sa mama ko na isa raong kiri. Isang makating babae at hindi na lang humanap ng lalaking walang pananagutan at dun pa talaga kumabit sa lalaking may pamilya na. Mama Mia, napakasakit nun. Ang bawat salita na galing sa bibig ng aking mga kamag-anak ay parang patalim na tumatarak sa dibdib ko. Pero kalaunan, paglipas ng panahon, natutunan ko ring magtago sa dilim, magpanggap na wala nang epekto sa akin ang kanilang mga salita. Magpanggap na hindi ako nasasaktan. Bumuo ako ng maliit na mundo para sa sarili ko. Mundo na puro mga pangarap at mga imahinasyon. Kahit alam kong hindi ko makakamta ng tunay na pagmamahal na nararapat sa bawat anak, at least sa imahinasyon ko, parang nararamdaman ko na rin yon. Sa imahinasyon ko, kompleto kami. Sa imahinasyon ko, kasal ang mga magulang ko. Minsan, late na sa gabi, umiiyak ako habang nakaupo sa tabi ng kama ko. Walang nakakakita. Wala ring magtatanong kung bakit ako umiiyak. Ang tanging kausap ko ay ang sarili ko lamang. Ara, sabi ko noon sa sarili ko, baka isang araw, lahat ng sakit na ito ay maging dahilan para maging mas malakas ka, para maharap mo ang mga pagsubok ng mundo. Ngunit bata pa ako noon, hindi ko pa alam kung gaano kalalim ang sugat na iiwan sa puso ko ang pagiging isang anak ng maruming lihim. Lumipas ang mga taon at habang ako'y lumalaki, lalo kong nararamdaman ang layo at init ng pagmamahal na lagi kong hinahangad. Hindi ito para sa akin. Sa tuwing nakakakita ako ng buong pamilya o sa tuwing nakikita ko ang mga kapatid ko,
yung mga anak ng asawa ng ama ko. Nakikita ko rin ang walang kapantay na pagkakaiba ko sa kanila. Sila ay tinatanggap, pinupuri, minamahal, at binibigyan ng lahat ng kanilang gugustuhin. Habang ako'y laging nasa gilid lang, palaging nanonood, palaging nagtatago sa tuwing may lumilingon sa direksyon ko. Naalala ko ang mga araw na pupunta kami sa pamilya ng ama ko. Ang mga tawa, ang mga kwento, ang bawat halakhak nila. Lahat yun para sa kanila. Walang para sa akin ni katiting. Walang inilaan para sa akin. Wala kahit konti, Mama Mia. Minsan, naglakad ako papunta sa sala na may daladalang drawing na ginawa ko sa school. Papa, tingnan niyo po oh, sabi ko ng buong pag-asa. Na sana mapansin din niya ako, na sana lingunin din niya ako, na sana katuwaan din niya ako. Ngunit ang tingin niya sa akin ay malamig. Walang ni katiting na bahid ng pagmamahal. Ikaw na naman, wika niya, habang pinipikit ang mga mata niya sa akin. Nakita kong tumikim ang mama ko sa gilid. Pwede ba? Huwag mo nga gawing makulit yung anak mo. Pwede ba? Pagsabihan mo nga yan. Tapos turuan mo yan ha, na huwag akong istorbohin. Dami-dami ko nang iniisip, istorbo pa siya. Pagkatapos nun ay tumalikod na siya. Ang mama ko naman ay tumingin lang sa akin. Hindi alam kung anong sasabihin. Dalhin mo na yan sa likod. Doon ka na lang sa kwarto mo. Mag-uusap pa kami ng papa mo. Mama, bakit ganun po si Papa? Ayaw niya po ba sa akin? Wag nang makulit, Ara. Wag nang maraming tanong. Sige na, at mag-uusap kaming mga matatanda. Ganun lagi eh. Mag-uusap silang mga matatanda. Habang ako na bata, walang ibang choice. Walang ibang pagpipilian. Na para bang sinasabi nila na hindi ako nararapat na nandito. Pumunta ako sa kwarto ko gaya ng utos ng mama. At dun ko na lang pinakawalan ng sakit sa dibdib ko. Dun ko pinakawalan ng mga luha ko. Sa paaralan, Mama Mia, hindi rin madali. Ang ibang bata, kapag narinig nilang ako ay anak ng isang kabit, natatawa sila, kinukutya o iniiwasan ako. Minsan, may nagtapon ng papel sa ulo ko habang sinasabi ang parehong salita na bumabalot sa buong pagkatao ko. Hindi ka naman ginusto, anak ka ng kabit, walang nagmamahal sa'yo. Doon ko natutunan ang unang leksyon ko sa buhay. Kung gusto mong makaligtas, matuto kang magtago. Matuto kang magpanggap na nakangiti. Matuto kang magpanggap na natatawa ka rin sa pangungutya nila kahit na ang puso mo ay durug na. Natutunan ko ring magsalita ng maayos. Natutunan ko ring sakyan ang kanilang pambubuli sa akin. Magpanggap na masaya. Magpanggap na wala akong pakialam sa sinasabi ng iba. Kahit na ang totoo,
durog na ang puso ko. Kahit ang loob ko ay nangangalit na at umiiyak na ng lihim. Ngunit may mga araw na parang hindi ko na kayang magpanggap. Isang gabi, habang nakatayo ako sa likod ng bintana sa sala, nakikita ko ang ama ko na nagbibihis na. Alam ko, Mama Mia, uuwi na naman siya sa pamilya niya. Uuwi na naman siya sa mga kapatid ko, sa mga masuswerte kong mga kapatid. Nakatingin siya sa salamin na tila masaya at kontento sa buhay niya. Hindi ko mapigilan noong tanungin ang sarili ko, Mama Mia. Bakit siya masaya? Lalo na kapag umuwi na siya sa mga kapatid ko. Bakit kapag dumarating siya sa amin, wala namang ngiti para sa akin? Bakit palagi akong malungkot? Ang mama ko, kahit minahal naman niya ako, minsan ay tila napapagod na rin siya sa sakit na dala ko sa kanyang buhay. Madalas niyang sabihin sa akin, "Ara, naiintindihan mo ba? Hindi mo masisisi ang mga tao sa paligid mo. Siguro, ako ang dapat mong sisihin, o di kaya'y ang mundo kung bakit ka pa pinanganak dito." Mama Mia, noon, nasasaktan ako sa mga salitang yon. Nawawasak ang puso ko sa mga sinasabi niyang yon. Pero habang tumatagal, natanggap ko na rin sa sarili ko. Natanggap ko na rin sa sarili ko na ganito talaga ang buhay. Naiintindihan ko. Ako ang nagdala ng kamalasan sa kanya. Ako ang palaging naiiwan. Kasi kung hindi naman siguro ako dumating, hindi naman malalaman ng mundo ang tungkol sa kanilang lihim. Sa mga panahong iyon, nagsimula akong magtanong, kung ganito ang mundo, may halaga pa ba talaga ang isang anak sa labas? May karapatan ba akong magmahal, makaramdam at maging masaya man lang? At sa bawat sagot na wala, mas lalo akong napipilitang palakasin ang aking sarili. Hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa lahat ng panliligalig na kailangan kong harapin sa hinaharap. Ngunit hindi mo aakalain na sa gitna ng lahat ng aking pangungulila at galit, may mga tao palang dumarating sa buhay mo para subukan kang sirain palalo. May mga kaibigan na nagiging kaaway. May mga pagtitiwala na nauuwi sa pagkakanulo. At dito nagsisimula ang tunay na pagkatutuko. Ang mundo ay sadyang malupit, lalo na sa mga katulad ko. At kung hindi ka magtataguyod ng sarili mo, walang tataguyod sa'yo, walang poprotekta sa'yo, walang magmamahal sa'yo. Kaya wala kang ibang pagpipilian, kundi ang sarili mo lang, kundi ang matutong lumaban para may magtatanggol sa'yo at hindi mo na kailangan yung mga taong dapat ay pinoprotektahan ka. At yun ang nangyari, Mama Mia. Yun ang nangyayari sa buhay ko. Pinipilit kong protektahan at mahalin ang aking sarili. Pinipilit ko na magpakatatag dahil wala naman akong ibang aasahan. Lumipas ang mga taon
at ako ay nasa huling bahagi na ng aking teenage years. Sa edad na yon, mas lalong lumalaki ang galit at pangungulila sa dibdib ko. Hindi ko na kayang itago ang tanong na matagal ko nang iniisip. Bakit hindi ako mahal ng ama ko? Bakit ako ay laging nasa gilid na bahagi lamang ng kanyang buhay at hindi naman niya ginagawang priority? Bakit kailangang ako ang magdusa sa kasalanang hindi naman ako ang may gawa? Bakit kailangan ako ang mahiya? Bakit kailangan ako ang itago? Bakit kailangan ako ang sisihin sa mga bagay na hindi ko naman ginawa? Sa mga bagay na wala naman akong kontrol at wala naman akong choice. Isang araw, habang naglilinis ako ng lumang drawer ng mama ko, may nakita akong isang sobre na nakatago sa pinakailalim nito. May nakasulat na pangalan ko sa sulat kamay ng ama ko. Ang laman ng sobre, mga dokumento. Hindi ko alam kung lihim ang mga dokumento na yon. Siguro nga lihim kasi dun pa talaga sa lumang aparador sa pinakadulo nakalagay. May mga sulat at may mga litrato. May mga bagay na hindi ko akalain na matutuklasan ko. Isa sa mga sulat ay mula sa kanyang asawa, ang stepmother ko. Binanggit nila ang plano kung papaano itatago ang tungkol sa akin. Kung papaano ako hindi papasok sa kanilang buhay bilang tunay na anak ng aking ama. Habang binabasa ko ang bawat linya, para pong sumasabog ang mundo ko, Mama Mia. Ang kapal ng mukha mo para dalhin sa akin yung bastarda mo. Kung gusto mong tanggapin pa kita at kung gusto mong makasama pa ang mga anak mo, wag na wag mong kikilalanin ang bastardang yan. Wag na wag mo siyang ipapakilala sa lipunang ating ginagalawan. Wala na akong magagawa dahil nandyan na yung bastarda mo. Ang tanging mapagpipilian mo na lamang ngayon ay ang itrato yang ibang tao. Wala akong pakialam kung masaktan ng nanay niyan. Dapat lang sayak kanya yun. Dapat lang sa inyo yun. Dahil niloko niyo ako. Hindi karapat-dapat ang batang yan para sa pagkilala mo. Hindi yan karapat-dapat para sa apelyido mo. Kung tutuusin, mas mabuti na kung hindi siya kilala ng lahat eh. Kaya lang nagkaroon na ng iskandalo. Nabuking na kayo ng kabit mo. Hindi ko alam kung umiiyak ako o nagngingit-ngit ako lalo sa galit. Ang mga taong dapat na nagmamahal sa akin, ang ama ko, ang ilang mga kamag-anak namin, lahat sila walang nagawa kundi ang sumunod sa plano ng stepmother ko. Mama Mia, nung mga panahon na yon, hindi ko pa naiintindihan ang nararamdaman ng aking stepmother. Hindi ko pa naiintindihan na nasasaktan siya, na niloko siya, na ginawa siyang tanga, kaya niya rin yun nagawa sa akin. Ang naiisip ko lang noon ay ako ang pinagbubuntungan niya ng galit na hindi dapat para sa akin. Hindi ko rin alam na may mga litrato pala sila ng buong pamilya sa bawat bakasyon nila. At alam mo ba, Mama Mia, never pa po akong dinala ng aking ama sa isang bakasyon.
Kahit na consistent honor student ako, wala akong natatanggap na kahit na anong pabuya mula sa kanya. Yung iba kong mga kaklase, dinadala sa kung saan-saang lugar. Yung iba kong mga kaklase, binibigyan ng kung ano-anong bagay. Pero ako, kahit na isa ako sa mga pinakamatatalino sa klase, walang proud sa akin. Ni walang halos pumupunta sa akin. Minsan, umakyat sa stage ang lolo ko o ang lola ko. Pero maging ang lolo't lola ko, naramdaman ko rin na naiinis sila sa akin. Na minsan ibinubuntun din nila sa akin ang inis nila sa mama ko. Lagi kong naririnig noon, "Yang mama mo, matalino yan, kagaya mo. Kung hindi yan pumatol sa may asawa, siguro maganda na ang karera niyan ngayon. Siguro, nasa abroad na yan ngayon. Kaya lang inuna yung kate, inuna yung lande." Napakasakit marinig yon, Mama Mia. At sa bawat pagkakataon na may naririnig akong ganon, mula man sa kanila o sa ibang mga tao, ay lalong naglalagablab ang galit sa dibdib ko. Parang nag-aapoy ang loob ko sa bawat galaw at paghinga ko. Doon ko naiisip, kung ganito ang pamilya ko, kailangan kong hanapin ang sarili ko sa labas ng mundo. Sa labas ng mundo nilang puro pangungutya, puro diskriminasyon, puro pananakit. Kailangan kong matutunan na huwag dumepende sa pagmamahal ng mga taong mali ang pinili. Kailangan kong matutunan na huwag idepende sa aking ama at ina ang pagmamahal ko sa aking sarili. Ngunit bago pa ako makaalis sa impyernong bahay na yon, may isa pang lihim akong natuklasan. May kamag-anak pala na siyang naging dahilan, Mama Mia, kung bakit nagkaroon ng ugnayan ng aking ama at ina. Hindi naman talaga sila magkakilala nung una. Kaya lang, itong kamag-anak na to, ito ang naging dahilan. Dahil parang pinagkanulo niya ang nanay ko. Natuklasan ko na gusto pala ng papa ko ang mama ko nung una pa lang niya itong makita. Nagustuhan niya agad ito dahil sa angkin nitong ganda. Pero ang mama ko nung mga panahon na yon ay nag-i-intern pa sa isang kumpanya. OJT kumbaga, on the job training. Hindi niya kilala ang papa ko. Ilang beses nang sinubukan ng papa ko na magpakilala pero sadyang hindi tumutugma ang mga panahon. At yung kamag-anak na yon, para sa promotion sa trabaho, para sa pabor para sa kanya, kahit alam niyang may asawa ang papa ko, ipinakilala niya ang papa ko sa mama ko. Siya ang gumagawa ng paraan para magkita sila. Na kunwari aksidente. Na kunwari hindi sinasadya. Siya ang gumagawa ng paraan para magkasama silang dalawa. Hanggang sa dahil lagi silang magkasama, laging parang knight in shining armor ng mama ko ang papa ko, ay nahulog na rin si mama dito. At huli na nung matuklasan niyang niloloko lang pala siya dahil may pamilya pala ang taong ito. Huli na dahil hulog na siya. Huli na dahil labis na siyang nagmamahal at nagbunga na ang pagmamahalan nila na iyon. Dito ko naalala ang sinabi sa akin ng guru namin noon, na sa mundong ito, huwag kang basta-basta magtitiwala. Kasi minsan, ultimo kadugo mo ay ipinagkakanulo ka para sa sarili nilang kapakanan. At yun ay totoo talaga sa aming pamilya. Mama Mia, ang dami-daming
mga tanong na pumapasok sa isip ko. Bakit hindi na lang ako pinalaglag ng mga magulang ko kung ayaw naman nila sa akin? Bakit hindi na lang nila ako pinadala sa malayo? At bakit parang mas importante sa kanila ang kanilang reputasyon kaysa sa sarili nilang dugo? Hindi ba pwedeng baliwalain nila ang pangungutya ng iba para sa akin? Simula noon ay hindi ko na lang tinanggap ang mundo sa paraang nakasanayan ko. Ang naging misyon ko noon, Mama Mia, ay matuklasan ang lahat ng katotohanan kahit masakit. Ang misyon ko noon ay kahit walang ibang magmamahal sa akin, ayos lang. Basta walang taong may inililihim sa akin. Natutunan kong maging mapanuri, maging mapagmatsyag. Natutunan ko po na kahit anino ko, wag kong pagkakatiwalaan. Sa wakas, Mama Mia, dumating na rin ang araw na pinakahihintay ko. Ang araw na nagdesisyon akong lumabas sa mundo ng pangungulila at pang-aapi. Hindi na ako pwedeng manatili sa bahay na puno ng pangungutya at walang nikatiting na pagmamahal sa akin. Nakatapos na ako ng aking pag-aaral. Nagsimula na akong magtrabaho. Kahit gaano kaliit pa nung una ang kinikita ko ay ayos lang. Hindi ako pumasok sa mga kumpanya na kung saan ay may mga kaibigan ang aking ama. Ang lola ko pa nagtanong sa akin kung bakit daw tinatyaga ko ang isang maliit na opisina. Kung saan maliit lang daw talaga ang sweldo. Bakit hindi daw ako humingi ng tulong sa ama ko para makapagtrabaho? Pero ayoko. Ayokong magkaroon ng dagdag utang na loob sa kanya. Mama Mia, ang ginawa ko, dahil maliit lang ang sinisweldo ko talaga sa kumpanyang yon, ay nagbibenta din ako ng pagkain sa loob. Hindi talaga maganda ang kita. Kasi napakaliit lang kung tutuusin ang tubo mo sa mga pagkain. Lalo pat kukonti lang naman ang niluluto ko. Pero bawat sinti mo ay parang panalo ko ang laban sa mundo na matagal nang nagtatapon sa akin sa dilim. Sa umpisa, mahirap. Maraming beses po akong nalipasan ng gutom dahil sa pagtatrabaho at paghahanap ng kung ano-ano mang racket. Maraming beses akong nakakalimot na hindi pa pala ako kumakain at dahil sa sobrang pagod ay natutulog na lang ako agad. Maraming beses akong nakakaramdam ng pangungulila na para bang walang ni isang taong nasa tabi ko. Walang kaibigan, walang pamilya. Pero sa bawat hakbang na yon, natutunan kong mahalin ang sarili ko nang hindi nakadepende sa ama ko o sa mga taong dapat na nagmahal sa akin pero hindi ako binibigyan ng kahit katiting na halaga. Ngunit sa labas ng bahay, may mga bagong hamon. May mga taong nagpakita rin naman ng kabutihan. Pero alam ko, Mama Mia, alam ko na hindi dapat ako basta-basta nagtitiwala. Yung iba nga, yung kamag-anak namin nga, pinagkanulo ang mama ko. Yung hindi ko pa kaya kadugo. Isa sa mga kaibigan ko, Mama Mia, ay akala ko totoo kong kaibigan. Isa siya sa mga trumaydor sa akin. Alam mo ba, Mama Mia, dapat ako yung mapopromote dun sa pinapasukan kong trabaho eh. Dapat ako yung mabibigyan ng tsansa para patunayan ang aking sarili. Pero alam mo ba kung anong ginawa ng kaibigan ko na yon? Dahil magkatrabaho kaming dalawa, sinabi niya, pinagsabi niya sa mga katrabaho namin ang tungkol sa kwento ng pagkatao ko. Na isa akong
anak ng kabit. Hanggang sa kumalat ng kumalat ang chismis na yon. Pinatawag ako ng boss namin sa kanyang opisina. Akala ko noon, Mama Mia, ay iaalok na niya sa akin yung promotion na pinakaasam-asam ko noon. Pero hindi. Dahil alam mo ba kung anong sabi niya? Totoo ba yung kumakalat na chismis, Ara? Ang alin po, sir? Na immoral lang mga magulang mo? Napayuko ako noon, Mama Mia. I'm sorry, Ara. Pero alam mo naman ang patakaran dito sa ating kumpanya, 'di ba? Maliit lang tayo. Pero alam mo, nang may-ari nito ay napakarelihiyoso. Kaya I'm sorry. Hindi ko ibibigay sa iyo ang promotion. Po? Bakit naman po ako nadamay? Hindi naman po ako ang may gawa ng kasalanan na yon. Hindi ko naman siguro kasalanan kung anak ako ng kabit, hindi po ba, sir? Hindi ko na napigilan ang bugso ng aking damdamin noon, Mama Mia. Agad ko nang naitanong sa boss ko ang mga tanong na bumabagabag sa puso ko. Alam ko, pero I'm sorry. Ayaw namin na ma-involve ang kumpanya sa mga ganyang klaseng iskandalo. I'm sorry, but I'm not giving you the promotion. Mama Mia, lumabas ako sa opisina niyang bagsak ang aking mga balikat. Ang sakit-sakit. Sobrang sakit na maging sa trabaho ay hinahabol ako ng maruming lihim ng mga magulang ko. Na maging ang karera ko na iginapang ko ay maaapektuhan dahil sa mga pangyayaring iyon. Paglabas ko ng pintuan ng office ni Sir, ay sinalubong ako ni Brian. Isa sa mga naging kaibigan ko na rin sa opisina. Isang lalaking matagal nang nagpapahaging sa akin. Alam kong gusto niya ako. Kasi matagal na siyang nagsabi na gusto niya akong ligawan, kaya lang ako itong umiiwas. Ako itong lumalayo. Pero Mama Mia, dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko noon, kinailangan ko ng taong makakausap, ng taong masasandalan. At dahil si Brian ang nandun, sa kanya ko ikwinento ang lahat. Sa kanya ko ibinuhos ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Buti na lang at pa-out na rin kami noon dahil mag-aalas 5 na ng hapon. Nung mag-alas 5 na ay inaya ako ni Brian. Sabi niya, sasamahan daw niya ako at hindi daw niya ako iiwan. Kaya ang nangyari ay pumunta kami sa isang kainan na hindi masyadong maraming tao dahil hindi naman kasarapan doon. Wala kaming pakialam, lalo na ako. Hindi naman kasi pagkain ang pinunta ko doon, kundi ang makahinga ng sakit at galit sa puso ko. Nag-away kami noon ni Melanie, yung kaibigan kong nagpakalat ng chismis tungkol sa aking pagkatao sa opisina. Nung nagkaroon kami ng komprontasyon, nung pa-out na kami ni Brian, Mama Mia, ay hindi niya itinanggi ang lahat. Sabi niya hindi naman daw chismis, lalo na kung may katotohanan. Magiging chismis lang daw ang isang bagay kung hindi naman totoo. Pero bakit kailangan mong gamitin ang kahinaan ko? Para ano? Para ma-promote ka? Ganyan ka ba kainggit sa akin, Melanie? Huwag kang mataas ang tingin mo sa sarili mo, Ara. Wala na akong pakialam kung anong ibig, kung anong sasabihin mo, kung anong iisipin mo. Akala ko kaibigan kita, Melanie. Sorry, Ara. Pero pagdating sa totoong mundo, walang kaibigan. Pasensya ka na. Mas lalong humigpit ang dibdib ko noon, Mama Mia. Mas lalong sumakit ang puso ko.
Agad akong inalalayan ni Brian at dinala na nga niya ako dun sa kainan na sinasabi ko. Dun hinayaan niya lang akong umiyak. Wala na akong pakialam kung may iba mang nakakakita sa amin. Wala na akong pakialam kung may iba mang nakatingin. Iyak na lang ako ng iyak para mailabas ko ang sama ng loob ko. Lumipas pa ang ilang araw. Nagdesisyon akong mag-resign sa kumpanyang yon. Hindi naman nila ako ipaglalaban. Hindi naman nila nakikita ang potensyal ko, kundi ang chismis lang na bumabalot sa aking pagkatao. Kaya ano pang saysay ng pananatili ko doon. Kahit ayaw ni Brian dahil sabi niya mamimiss daw niya ako, ay sinuportahan pa rin niya ang desisyon ko. Naganap ako ng ibang trabaho at hindi rin naman ako nahirapan. Nakahanap din naman ako ng bago. Pero yung pagkakaibigan namin ni Brian, Mama Mia, ay hindi natapos doon. Hanggang sa niligawan na nga niya ako. Binigyan ko na rin siya ng pagkakataon na ligawan ako, Mama Mia, dahil napatunayan na rin naman niya na gusto nga niya talaga ako. Na hindi nga niya talaga ako iiwanan. 5 buwan, yun ang itinagal ng panliligaw niya bago ko naisipan na ibigay na sa kanya ang matamis kong oo. Kitang-kita ako sa mga mata ni Brian ang sobrang saya. Ang sobrang tuwa nung sinagot ko na siya sa wakas. Maraming salamat. Salamat, Ara. Hindi ka magsisisi. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Brian. Mama Mia, sa unang pagkakataon may ibang taong pumasok sa buhay ko. Sa unang pagkakataon, hindi na lang galit ang nararamdaman ko. Pinaramdam at pinakita sa akin ni Brian kung gaano niya ako kamahal. At dahil doon, malaki ang pasasalamat ko sa Diyos. Inisip ko noon baka si Brian nga ang kapalit ng lahat ng paghihirap na naranasan ko. Baka si Brian nga ang binigay sa akin ng Panginoon para makasama ko sa buhay. Dahil kay Brian ay nakalimutan ko unti-unti ang sakit na mga pinagdaanan ko. Dahil sa kanya, Mama Mia, ay natuto akong palagpasin ang lahat ng mga nangungutya sa akin. Dahil sa kanya, nawawala pa unti-unti ang galit na naipon dito sa puso ko. Hanggang sa nag-first anniversary kaming dalawa. Binigyan niya ako ng isang napakagandang kwintas. Tanda daw ng pagmamahalan naming dalawa. At dahil napatunayan naman niya, Mama Mia, na mahal niya ako, ibinigay ko na rin kay Brian ang isang bagay na dapat ibinibigay mo lang sa isang taong siguradong sigurado ka na. Opo, ibinigay ko kay Brian ang aking pagkababae. Gulat na gulat siya nung matapos kaming manood ng sine at kumain. Dahil inaya ko siya. Inaya ko siya sa isang hotel. Sigurado ka ba? Anong gagawin natin doon? May reservation ako doon para sa atin. Talaga ba? Sigurado ka? Oo, bakit? Ayaw mo? Salamat. Maraming salamat sa tiwala. Nung pumasok na kami sa hotel room namin, Mama Mia, ay nanginginig pa talaga ako. Ewan ko, pero parang kinakabahan ako sa pwedeng mangyari. Tinapangan ko ang loob ko. Nilakasan ko ang loob ko dahil sabi ko, eto na. Eto na ang magiging patunay kung gaano ko kamahal si Brian. Eto na rin ang magsisilbing parang silyo ng pagmamahalan naming dalawa. Mama Mia, nung hinalikan ako ni Brian,
ay may pag-alinlangan pa sa utak ko. May bahagi ng katawan ko na nagsasabing, "Huwag mo nang ituloy." Pero naging matapang ako. Si Brian lang ang nagpakita sa akin ng pagmamahal. Si Brian lang ang nagparamdam sa akin na meron akong halaga. Kaya nararapat lang sa kanya ang bigyan din ng labis na gantimpala at pagpapahalaga. Nung unti-unti na niyang tinatanggal ang saplot ko sa aking katawan, ay paulit-ulit pa niya akong tinatanong kung sigurado na ba ako. Pwede daw akong umatras kung gusto ko. Pero sabi ko sa kanya, siguradong sigurado na ako. Sa kanya ko ibibigay ang sarili ko. Pagkatapos noon ay niyakap ko siya ng mahigpit at siniil ng halik sa kanyang mga labi. Dahil sa ginawa kong yun ay nawala ang pag-aalinlangan ni Brian. Dahil sa ginawa kong yun, ay pati na rin siya naghubad na rin ng kaniyang suot na mga damit. At oo, Mama Mia, sa first anniversary namin bilang magsyota ay naging isa kaming dalawa ni Brian. Hindi lamang sa damdamin at sa puso, kundi maging sa katawan at kaluluwa. Nung matapos na may mangyari sa amin, kinapa ko ang aking sarili kung meron ba akong pagsisisi. Wala akong maramdaman na pagsisisi. Habang natutulog siya sa aking tabi at pareho kaming walang saplot, ay niyakap ko siya. Paulit-ulit kong binubulong sa kaniyang tenga ang pasasalamat dahil dumating siya sa buhay ko. Dahil kung hindi siya dumating baka naging madilim na talaga ng tuluyan ang aking buhay. Baka tuluyan na talaga akong naging masama. Baka tuluyan na akong nilamon ng puot na aking nararamdaman simula pa nung aking kabataan. Pagkatapos ng aming first anniversary ay lalong tumamis ang aming pagsasama ni Brian. Lalong naging matingkad ang kulay ng aming mga mundo. Halos hindi na kami mapaghiwalay dalawa. Hanggang sa isang napakalaking oportunidad ang dumating sa akin, Mama Mia. Meron akong isang dating kaklase na nag-email sa akin. Itago natin siya sa pangalang Joy. Mama Mia, si Joy, alam niya ang buong pagkatao ko. At alam niya rin kung ano ang pangarap ko dati. Yung makapag-abroad. Yung magkaroon ng oportunidad para palawakin ang aking pagkatao at ang aking karera. Nagulat ako nung makatanggap ako ng email mula sa kanya. Inaanyayahan niya ako na sumunod sa kanya sa Dubai. Sabi niya meron daw opening doon na para sa akin. Perfect candidate daw ako sa hinahanap ng kumpanyang pinapasukan niya. Mama Mia, tuwang-tuwa ako nung mabasa ko yon. Sobra akong natuwa. To the point na halos lumundag-lundag ako sa kwartong inuupahan ko. Pero pagkatapos ng ilang sandali, ang pagkatuwang iyon ay napalitan ng pangamba. Oo nga't gustong-gusto ko ang oportunidad na yon. Pero paano si Brian? Paano kaming dalawa? Paano ang relasyon ko sa kanya? Nireplyan ko si Joy. Sabi ko, sige. Aasikasuhin ko na muna ang mga papeles ko. Sila na rin daw ang bahala sa visa ko, Mama Mia. Ang employer ko na rin daw ang bahala doon. Kailangan daw makalipad ako sa lalong madaling panahon dahil kailangan na kailangan talaga nila. Isa lang ang pinoproblema ko noon, kung paano ko sasabihin kay Brian. Kung paano ko aaminin sa kanya na maiiwan ko siya. 1, 2, 3 araw ang lumipas.
hindi pa rin ako nakapagsabi kay Brian. Hanggang sa nakita niya na nire-renew ko na ang passport ko. Love, ano to? Tapos ka na sa appointment mo sa DFA? Ha? Oo, love eh. Kala ko ba sabay tayong magre-renew? Kasi expired na rin yung passport ko eh. Ano kasi love? Nilakasan ko ang loob ko, Mama Mia. Ano kasi? May kailangan akong sabihin sa'yo. Nakita ko ang kaba na bumalot sa kanyang mga mata. Ano yun? Ano yung sasabihin mo sa akin? Love, nakatanggap kasi ako ng job offer. Naalala mo yung kinukwento ko sa yung kaklase ko dati na si Joy? Nag-email kasi siya sa akin. Magpa 5 days ago na. Sabi niya sa akin, nangangailangan daw sila ng empleyado at pasok na pasok daw ang credentials ko doon, ang qualifications ko. Kaya naisip kong subukan, love. Tahimik na tahimik si Brian. Hindi siya nagsasalita, Mama Mia. Love, magsalita ka naman oh. At umuo ka sa kanya nang hindi man lang ako kinakausap. Tanong niya. Sorry na love. Alam mo naman 'di ba? Alam mo naman na kailangan ko to. Alam mo naman na gustong gusto ko to. At ako, hindi mo na ako gusto? Hindi mo na ako mahal? Hindi naman sa ganun, Brian. Pero hindi pa naman tayo mag-asawa, 'di ba? Gusto kong may mapatunayan. Gusto ko na may mapatunayan hindi lang sa ibang tao kundi sa sarili ko. Nang hindi lang ako basta anak ng isang kabit. Na meron ding halaga ang buhay ko. Kulang pa ba ako, Ara? Kulang pa ba ang pagmamahal ko sa'yo para hindi mo malaman ang halaga mo? Brian, grateful ako dahil minahal mo ko. At maniwala ka't sa hindi, mahal na mahal din naman kita. Pwede ba ibigay mo na lang sa akin to? At kapag nagkaroon naman ng oportunidad doon para sa'yo, pwede ka namang sumunod, di ba? O pwede kang sumama sa akin, doon ka na lang maghanap ng ibang trabaho. At ano, iiwan ko ang buhay ko dito? Alam mo naman nakaka-promote ko lang, di ba? Alam mo naman na dito ako masaya. Naiintindihan kita, Brian. Alam kong masaya ka dyan sa pinapasukan mo ngayon. Masaya ka sa buhay mo ngayon, pero sana naman intindihin mo rin ako. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay tumayo siya at umalis. Hindi ko siya sinundan dahil alam kong mainit pa ang kaniyang isip at utak. Nagantay lamang ako ng ilang oras. At gaya nga ng naisip ko ay bumalik siya. Kinausap niya ako ng masinsinan. Tinanong niya kung ito ba talaga ang gusto ko. At nung tumango ako ay bumuntong hininga siya. Sige, papayag ako. Wala na rin naman akong magagawa dahil desidido ka rin naman na. Brian, promise 3 taon lang to. Pagkatapos ng 3 taon, magpapakasal na tayo. Promise yan ha. Nagyakapan kami, Mama Mia. At sa gabing yun, pinagsaluhan namin ang aming pagmamahal. Pagkatapos nung gabing yun, ay sinuportahan na niya akong kumuha ng mga dokumentong kinakailangan ko. Nag-submit na rin ako ng resignation sa opisina. Naging mabilis ang mga sumunod na pangyayari at mga sumunod na araw. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng flight ko. Mga pangako sa isa't isa ang binitawan naming dalawa ni Brian. Mahal na mahal ko siya, Mama Mia. At alam kong mahal na mahal din niya ako.
At kung kami talaga ang para sa isa't isa, alam kong kakayanin namin ang oras at distansya sa pagitan naming dalawa. Pagdating ko sa Dubai ay agad akong tumawag sa kanya. Pinakita ko agad sa kanya yung flat na pagsistayhan ko. Sa mga sumunod na araw ay naging abala ako. Pero kahit na abala ako at abala din si Brian ay hindi namin nalilimutan na maglaan ng oras araw-araw para sa isa't isa. Mama Mia, hiyang ako sa trabaho ko sa Dubai. Naging masaya ako doon. Nagkaroon ako ng panibagong identity. Isa ako sa mga pinakamagagaling na Pinoy employees sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Hindi na lang ako basta anak sa labas. At hindi gaya ng Pilipinas, sa Dubai ay walang panghuhusga. Kahit na Mama Mia, merong mga nakaungkat pa rin ang aking tunay na pagkatao, ay walang ibang may pakialam doon. Parang kanya-kanya kayo ng pagsusumikap sa buhay. At yun ang ikinatuwa ko sa ibang bansa. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Hanggang sa naisip ko, Mama Mia, na magbakasyon sa Pilipinas dahil may paid vacation leave na ako. Hindi ko sinabi yun kay Brian dahil gusto ko siyang sorpresahin. Gusto kong makita ang tuwa sa kanyang mga mata kapag nakita na niya ako. And sure enough, pagdating ko sa kanyang apartment ay nagulat siya. Pero nakita ko rin ang sobrang saya at tuwa sa kanyang mga mata. Love, bakit di mo sinabi sa akin na uuwi ka pala? Surprise nga, di ba? Nagyakapan kaming dalawa. Naghalikan. Pagkatapos ay binuhos namin ang ilang taong pangungulila namin sa isa't isa. 1 buwan ang kinuha ko pong bakasyon. At sa 1 buwan na yon, wala akong ibang gustong gawin kundi spend ang bawat minuto at bawat segundo na kasama si Brian. Si Brian naman, Mama Mia, ay nag-file din ng leave. Pero 1 linggo lang ang binigay sa kanya. Ayos na rin sa akin yon na may 1 linggong exclusive para sa akin. Kaya lang hindi agad-agad, in-schedule pa. Pagkatapos pa ng 1 linggo bago ang schedule ng leave niya. Kaya nakontento ako na tuwing off lang niya, kami magkasamang dalawa. Pinagsilbihan ko siya na para akong isang asawa. Kapag dumarating siya galing sa trabaho, ay meron ng mga nakahandang pagkain. Kapag papaalis naman siya sa umaga, pagkatapos niyang maligo ay may nakahanda na siyang susuotin. Hanggang sa 5 araw ang lumipas. Mama Mia, merong nag-message sa akin. Walang iba kundi si Melanie. Yung babaeng nanira sa akin dun sa unang kumpanyang pinagtrabahuan ko. Yung babaeng sumira sa dapat noon ay promotion ko. Brian is cheating on you. Yun ang mensaheng natanggap ko sa kanya. Pero dahil galit ako sa kanya, Mama Mia, dahil alam kong mapanira siya sa akin, ay hindi ko siya pinaniwalaan. Bagkus ay hindi ko siya nireplyan at blinak ko siya. Walang pake sa akin ang kung anumang sasabihin niya. Walang silbi sa akin ang kung anumang paninira niya sa aming dalawa ni Brian. Hanggang sa dumating na nga ang linggo ng vacation leave ni Brian. Mama Mia, nagburakay kaming dalawa. 1 buong linggo kaming nagstay doon. Para kaming bagong kasal na nasa aming pulot gata. Pero pagbalik namin ay isang nakakagulantang na balita ang sumalubong sa akin. Nagulat ako, Mama Mia, dahil pagbalik namin ay may isang babae daw na naghahanap kay Brian ayon sa landlady niya. Sino daw? Tanong ko. Sinabi niya Chari daw ang pangalan niya.
Hindi ko maiwasang tignan si Brian at nakita kong namutla siya, Mama Mia. Putlang-putla ang kanyang muka na para bang nakarinig siya ng isang masamang balita. Ah, ano yun? Pinsan ko. Sabi kasi niya, bibisitahin daw niya ako eh. Nakalimutan ko na may bakasyon pala tayo. Sabi ni Brian. Pero Mama Mia, ewan ko. May bahagi sa puso ko na hindi naniniwala sa kanyang sinabi, pero dahil pagod ako, ayoko na lang din ng diskusyon pa. Pumasok kami sa loob ng bahay at nag-order na lang ng para sa aming pagkain. At dahil pagod na pagod ako sa biyahe ay nakatulog agad ako pagkatapos naming kumain. Nagising ako 12:00 ng madaling araw. Naiihi kasi ako. Pero gulat na gulat ako, Mama Mia, nung wala sa tabi ko si Brian. Nung naglakad ako papuntang CR ay narinig ko ang boses niya sa loob. Di ba sabi ko sa'yo, Chari, huwag kang pupunta dito. Ako ang pupunta sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, wala tayong relasyon. Pagbalik ng girlfriend ko, siya na ulit ang karelasyon ko. Wala akong pakialam sa batang yan. Mama Mia, nung marinig ko yon ay sunod-sunod nang tumulo ang luha sa aking mga mata. Anong ibig sabihin nito? May ibang babae si Brian? Agad ko siyang kinatok, kinalampag ko halos ang pinto ng CR. Gulat na gulat si Brian nung pagbuksan niya yon. Ano nangyayari, love? Huwag mo akong gawing tanga, Brian. Sino yung kausap mo? Kausap? Wala akong kausap. Agad kong hinablot ang cellphone niya. Mama Mia, nakalock na iyon at nung itry ko yung dating alam kong password niya na anniversary naming dalawa ay hindi na pala iyon at hindi na nagbubukas ang cellphone niya. Buksan mo to, mariin kong sabi. Wala nga, love. Buksan mo. Ara, sabi ngang wala. Bubuksan mo ba o itatapon ko to sa inidoro? Dahil sa sinabi ko ay napilitan siyang buksan yon. Nung tiningnan ko ang call logs ay nandun nga. Letter C lang. Denial ko ang numerong yun, Mama Mia. Gustong-gustong bawiin sa akin ni Brian ang cellphone pero pinigilan ko siya. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit kung ayaw mong magkagulo tayo. Babe, nagbago na ba isip mo? Papanagutan mo na ba tong pinagbubuntis ko? Yun agad ang bungad ng babae sa kabilang linya. At nakumpirma ko nga, Mama Mia. Hindi lang basta may ibang babae ang mahal ko, kundi may nabuntis din siyang ibang babae. Agad kong hinampas sa kanya ang cellphone. Nagwala ako ng nagwala. Hindi ko na halos kilala ang sarili ko noon sa sobrang pagwawala ko. Humihingi ng tawad si Brian sa akin pero hindi ko siya pinatawad. Agad-agad akong nakipaghiwalay. Nagal sa balutan agad ako, Mama Mia, at inimpake ko agad ang aking mga gamit kahit may 2 linggo pa akong natitira sa bakasyon ko. Please naman, Ara, pag-usapan natin to. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Brian. Alam mo ang pinagmulan ko. Alam mong anak ako sa labas at alam mo kung anong mga masasakit na mga pinagdaanan ko dahil sa katotohanan na yon. Gusto mo bang pagdaanan yon ng anak mo? Pagkatapos noon ay iniwanan ko na siya. Nag-hotel ako, Mama Mia. Sa loob ng hotel room ay iyak ako ng iyak sa loob ng halos 4 na araw. Pagkatapos ng 4 na araw ay nirebook ko yung flight ko at pina-early ko yung schedule ko. At agad akong umalis ng bansa papunta ng Dubai. Blinak ko si Brian sa kahit na anong social media accounts ko, pati na rin sa cellphone ko. Hiniwalayan ko siya ng tuluyan. Hindi dahil sa hindi ko siya mahal o hindi ko siya mapapatawad, kundi dahil
Mama Mia, nailagay ko ang sarili ko sa sitwasyon ng magiging anak niya sa babaeng yon. Ayokong maranasan ng bata ang mga naranasan ko. Kaya kahit masakit, pilit kong tinapos ang relasyon naming dalawa. Sa ngayon, Mama Mia, ay 1 taon na po mahigit ang lumipas matapos ang pangyayaring yon. Sa ngayon ay nasa Dubai pa rin ako at nakarenew ako ng kontrata ko for another 6 years. Hindi ko alam kung uuwi pa ako ng Pilipinas. Wala rin akong boyfriend sa ngayon. Wala akong balak na mag-boyfriend dahil narito pa rin ang sakit. Ang huling balita ko ay kinasal na si Brian dun sa Chari na yon. Hindi yata pumayag ang mga magulang ni Chari na hindi sila maikasal dalawa. Ang hiling ko lang ay sana maging masaya si Brian. At ang hiling ko lang, sana maging masaya na rin ako at mawala na ang sakit at galit na nandito sa dibdib ko. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbibigay niyo ng tsansa para mabasa itong sulat ko. Lubos na gumagalang, Ara. Diba? Iba talaga kapag naranasan mo ang isang bagay, ano? Iba talaga kapag alam mo kung gaano kasakit. Kasi ayaw mo na rin yung maranasan pa ng iba. Napakalaking saludo ko naman talaga sa iyo, Ara. Napakalakas ng paninindigan mo. Siguro kung meron mang naituro sa iyo ang mga karanasan mo dun sa magulang mo kung paano ka lumaki, yun siguro ay ang matinding paninindigan mo sa buhay. Natutuwa ako dahil nagawa mo talagang panindigan ang bawat desisyong ginagawa mo. At sana, gaya ng hiling mo, sana dumating na nga ang panahon na ikaw naman ang maging masaya ng totoo. Di ko alam kung sa piling yun ng panibagong pag-ibig o sa piling mo lang, sa sarili mo lang. Basta ang hiling namin ay makamove on ka, maging masaya ka at maging maayos na ulit ang buhay mo. Maraming salamat sa pagtitiwala mo ng iyong kwento dito sa ating programa. Sa lahat ng mga nanonood ngayon at nakikinig ngayon sa kwento ni Ara, please do not hesitate to like and share this video at huwag nyo ring kalimutan na mag-subscribe kung hindi pa po kayo subscriber nitong ating channel. And speaking of subscribers, meron po tayong mga subscribers na nagpa-member din dito sa channel natin. Hindi lang sila basta naging subscriber, kundi naging member din. Grabe naman talagang pagmamahal at loyalty na yan. So dahil dyan, special shout out sa inyo. Maraming salamat. Marlia Giana Shane, thank you very much for rejoining. Maraming salamat din kay Rico Sedanco. Kay Colleen Bueno, maraming thank you. Hello din ako at maraming salamat kay Gimaras Girl. Hello kay Benson Boyser and kay Smackdax. Thank you so much talaga. And also to Dayan Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, maraming salamat. Hello din ako at thank you kay Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Maraming thank you sa pagpapamember ninyo. At syempre, dun sa ating mga hindi nabanggit dahil mga commentators at subscribers, ayan po, ipina-flash na po natin ang inyong mga komento at ang inyong mga pangalan dito sa screen. Ako po talaga ay lubos na nagpapasalamat dahil sa inyong lahat. Dahil kung hindi dahil sa inyo, baka matagal nang nawala itong channel natin. Baka kung hindi dahil sa inyo, matagal na tayong sumurrender. Lalo pa ngayon na hina talaga. Alam niyo na kung anong ibig kong sabihin. Pero never say die, never surrender talaga tayo dito. At dahil yun sa inyo, dahil sa inyong pagmamahal, dahil sa inyong pagtangkilik at sa inyong pagsuporta. Kung meron po kayong sariling kwento na nais nyo pong ibahagi dito sa ating channel, mag-email lamang po kayo sa atin. Ayan po ang ating email address sa baba, mamamiacdo0317@gmail.com. Masakit na po talaga ang lalamunan ko. Kaya tatapusin na natin dito ang ating kwento. Thank you so much. I love you all. Mwah, mwah, mwah. Ingat po kayo palagi. Bye-bye!